Sa mismong unang araw ng trabaho, biglang humarang ang isang bagong kasambahay sa isang marahas na sampal, hayagang humamon sa makapangyarihang babaeng nag-aakala na wala siyang makakalaban. Ang munting kilos na yon ay nagpunit sa huwad na anyo ng kabaitan at nagbukas ng sunod-sunod na madidilim na lihim tungkol sa pananakit, isang kamatayang itinago at isang mapanganib na plano sa pagkamkam ng yaman. Isang sampal ang napigilan, ngunit anong katotohanan ang yayanig sa buong tahanang ito? Isang matinis na tunog ng nababasag na porselana ang pumunit sa katahimikan ng Hacienda de Villa. Kasunod nito, isang boses na kasing talim ng bubog ang humiwa sa hangin. Walang silbi, hindi ka ba marunong magtrabaho? Napatigil sa pagpupunas ng isang antigong florera si Amara Reyes. Ang basahang hawak niya ay nanigas sa kanyang kamay. Ang puso niya, na kanina lang ay payapang nagtatrabaho, ay biglang kumabog na parang tambol sa gitna ng digmaan. Ito na naman, ang boses na yon. Ang boses na sa loob lamang ng isang linggo niyang paninilbihan sa mansyon ay natutunan na niyang kilabubutan. Ang boses ni Senyorita Clarice Montenegro, ang mapapangasawa ng kanyang amo, ang nag-iisang si Don Miguel de Villa. Dahan-dahan, sumilip si Amara mula sa likod ng malaking haligi. Sa gitna ng malawak na sala, nakatayo si Clarice na parang isang reyna. Ang kanyang mamahaling bestida ay walang bahid ng anumang dumi. Ngunit ang mukha niya ay puno ng puot. Sa paanan niya, nagkalat ang mga piraso ng nabasag na tasa at ang maitim na likido ng kape ay unti-unting kumakalat sa puting-puting marmol na sahig. Sa harap niya, nakayuko ang isa sa mga pinakamatandang kasambahay sa mansyon, si Manang Loida. Nanginginig ang mga balikat nito habang pinipilit na pulutin ang bawat piraso ng bubog gamit ang nanginginig na mga kamay. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na ayaw ko ng mainit na kape sa umaga? Sigaw ulit ni Clarice. Ang bawat salita ay parang latigo. Sinasadya mo ba ito para masira ang araw ko? Sumagot ka. Hindi makasagot si Manang Loida. Tanging mahihinang hikbi lamang ang kumakawala sa kanyang mga labi. Napahigpit ang hawak ni Amara sa basahan. Naalala niya ang bilin ng kanyang ina bago siya umalis sa kanilang probinsya. Anak, sa Maynila, kailangan mong yumuko. Huwag kang titingin sa mata ng mga amo mo. Huwag kang makikialam. Magtrabaho ka lang. Sapat na yon. Iyon ang ginawa niya sa loob ng isang linggo. Yumuko. Umiwas. Naging anino sa gitna ng karangyaan. Nakita niya kung paano minaliit ang ibang mga kasambahay, kung paano sila sinigawan sa maliliit na pagkakamali. Pero nanatili siyang tahimik. Kailangan niya ang trabahong ito para sa pag-aaral ng mga kapatid niya. Ngunit ngayon, habang nakikita niya ang mga luha sa kulubot na pisngi ni Manang Loida, isang babaeng maaari na niyang maging lola, may kung anong mainit na bagay ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang bagay na mas mainit pa sa kapeng natapon. Patawad po, senyorita. Hindi na po mauulit. Halos pabulong na, sabi ni Manang Loida. Ngumisi si Clarice, isang ngising hindi nababagay sa kanyang malaanghel na mukha. Hindi na talaga mauulit dahil sisiguraduhin kong matatandaan mo ang araw na ito. Itinaas ni Clarice ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliring may mamahaling singsing ay kumislap sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Nakita ni Amara ang paghahanda sa isang malakas na sampal. Nakita niya ang pagpikit ng mga mata ni Manang Loida, handa nang tanggapin ang parusa. Ang mga paa ni Amara ay tila nagkaroon ng sariling isip. Sa isang iglap, bago pa man dumapo ang palad ni Clarice sa pisngi ng matanda, isang kamay ang humawak sa kanyang pulsuhan. Isang kamay na mas maliit, mas magaspang dahil sa trabaho, pero matatag. Ang buong mansyon ay tila huminto sa paghinga. Ang ibang mga kasambahay na nasa paligid ay napasinghap. Ang hardinero sa labas ay natigilan sa paggupit ng mga halaman. Maging ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip. Nanlaki ang mga mata ni Clarice, hindi makapaniwala.
Dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang tingin mula kay Manang Loida patungo sa may-ari ng kamay na pumigil sa kanya. Doon, nakatayo si Amara. Ang puso niya ay gustong kumawala sa kanyang dibdib sa sobrang kaba, pero ang pagkakahawak niya sa pulsuhan ni Clarice ay hindi nanghina. Nakatingin siya ng diretso sa mga mata ng senyorita, isang bagay na ipinagbawal sa kanya, isang bagay na hindi pa nagagawa ng sinuman sa mansyon na ito. "Sino ka para hawakan ako?" Nanggigigil na bulong ni Clarice. Ang bawat salita ay puno ng kamandag. "Bitiwan mo ako, hampas lupa." "Tama na po, senyorita." Mahinang sagot ni Amara, ngunit sapat na para marinig sa nakabibinging katahimikan. "Hindi po tama." "Hindi tama?" Tumawa si Clarice, isang tawang walang kagalakan. "At sino ka para sabihin sa akin kung ano ang tama at mali? Isa ka lang katulong." Pilit binabawi ni Clarice ang kanyang kamay, ngunit hindi bumibitaw si Amara. Para kay Amara, ang paghawak na yon ay hindi lang pagpigil sa isang sampal. Ito ay pagpigil sa lahat ng takot na kinimkim niya, sa lahat ng pag-aabuso na nasaksihan niya sa kanyang maikling panahon doon. "Bitiwan mo ako!" Sigaw ni Clarice. Sa pagkakataong ito ay puno na ng galit ang kanyang boses. At sa mismong sandaling iyon, isang boses ng lalaki ang pumuno sa buong sala. Isang boses na kalmado, malalim, ngunit may bigat ng hindi matatawarang kapangyarihan. "Anong nangyayari dito?" Sabay na napalingon si Amara at Clarice sa pinanggalingan ng boses. Sa may malaking pinto, nakatayo si Don Miguel de Villa. Ang kanyang perpektong gupit na buhok, ang kanyang mamahaling kasuotan, at ang kanyang matikas na tindig ay nagsasabing siya ang hari ng lugar na ito. Ang kanyang mga mata, na kadalasan ay mayroong narangiti, ay ngayon ay seryoso at hindi mabasa. Automatikong binitiwan ni Amara ang pulsuhan ni Clarice. Ang init ng katapangan na naramdaman niya kanina ay biglang nilamon ng isang alon ng malamig na takot. Nahuli siya. Nahuli siya ng mismong amo niya sa akto ng pagsuway sa mapapangasawa nito. Ngunit ang pinakagulat sa lahat, ang mga mata ni Don Miguel ay hindi nakatingin kay Clarice, na ngayon ay naghahanda ng magsumbong. Hindi rin ito nakatingin kay Manang Loida, na umiiyak sa sahig. Ang madilim at mapanuring mga mata ng bilyonaryo ay nakatuon lamang sa isang tao, kay Amara Reyes. Ang tanong ni Miguel de Villa ay binitawan niya sa hangin na parang isang bato, mabigat at nakakabasag ng anumang ingay. Sa isang iglap, ang lahat ng galit sa mukha ni Clarice ay naglaho na parang bula. Napalitan ito ng pagkagulat na agad namang sinundan ng itsura ng isang biktimang nasaktan. Bumitaw siya sa pagkakahawak ni Amara at mabilis na tumakbo patungo sa kanya. Ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa-masa. "Miguel, darling," yang malambing niyang tawag, sabay kapit sa matipunong braso nito. "Mabuti na lang at dumating ka. This new maid. She attacked me." Hinawakan ni Miguel ang kamay ng kanyang nobya. Naramdaman niya ang bahagyang panginginig nito. Ang unang bumugso sa kanyang kalooban ay ang kagustuhang protektahan si Clarice. Si Clarice na kanyang minamahal, ang babaeng maganda, perpekto, at ang magiging reyna ng kanyang mundo. Gusto niyang maniwala sa bawat salitang lumalabas sa bibig nito. "Inatake ka niya?" Mahinahon niyang tanong, ngunit ang tingin niya ay muling ibinalik sa dalagang katulong na nakatayo pa rin sa gitna ng sala. Mukhang estatwa sa gitna ng sarili niyang kapahamakan. Si Amara. Iyon ang pangalan niya. Naalala ni Miguel, ang bagong dating mula sa probinsya. "I was just trying to maintain discipline, Miguel." Patuloy ni Clarice. Ang boses ay nagiging kaawa-awa. "Nakita mo naman, tinapunan niya ako ng kape at nang sawayin ko siya." "This girl," sabay turo kay Amara. Bigla na lang siyang sumulpot at hinawakan ako ng mahigpit. "Look!" Ipinakita nito ang pulsuhan na bahagyang namumula. "She hurt me." Tiningnan ni Miguel ang pulsuhan ni Clarice.
May marka nga, ngunit hindi iyon ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ang nakapukaw sa kanya ay ang itsura ng dalagang katulong. Hindi siya nakayuko, hindi siya umiiyak. Nakatingin ito sa sahig, ngunit ang kanyang likod ay tuwid. Mayroong takot sa kanyang mga mata. Oo, nakikita yon ni Miguel. Ngunit sa likod ng takot na yon, mayroon ding isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Isang bagay na parang determinasyon. Isang bagay na hindi tugma sa kwento ng isang taong nanakit ng walang dahilan. Anong masasabi mo? Tanong ni Miguel. Ang boses ay direkta na ngayong nakatuon kay Amara. Nagangat ng tingin si Amara. Sa unang pagkakataon, nagtama ang kanilang mga mata. At sa sandaling iyon, nakita ni Miguel ang buong kwento sa mga mata nito. Isang kwentong walang salita, ngunit puno ng katotohanan. Nakita niya ang takot, ngunit wala siyang nakitang masamang intensyon. Hinawakan ko po siya. Nanginginig ang boses ni Amara para pigilan siyang saktan si Manang Loida. Ang simpleng sagot na yon ay parang isang dagitab na gumuhit sa isipan ni Miguel. Tumingin siya kay Manang Loida na ngayon ay tinutulungan ng tumayo ng isa pang kasambahay. Ang matanda ay humahagulgol pa rin. Ang mukha ay basang-basa ng luha. Hindi nagtutugma ang dramatikong pagsusumbong ni Clarice at ang simpleng paliwanag ni Amara. Ang itsura ni Clarice na biktima at ang itsura ni Manang Loida na tunay na nasaktan. Ngunit si Clarice ang kanyang pakakasalan. Ang tiwala niya ay dapat na nasa kanya. Sapat na yan, sabi ni Miguel. Pinuputol ang tensyon. Binalingan niya si Amara. Hindi mo dapat hinahawakan ang senyorita mo, anuman ang dahilan. Naiintindihan mo? Tumango si Amara, isang mabilis at maliit na tango. Yumuko siyang muli, at sa pagkakataong ito, nakita ni Miguel ang pagsuko sa kanyang mga balikat. Miguel, you have to fire her. Now, giit ni Clarice. Umiling si Miguel. Bago pa lang siya, Clarice. Perhaps she just needs to be taught the proper rules of this house. Bumaling siya sa isang babaeng kanina pa tahimik na nakatayo sa tabi niya. Isang babaeng may edad na, ngunit may awtoridad sa kanyang tindig. Ito ay si Tita Elena Sandoval, ang dating mentor ni Clarice, at isang matalik na kaibigan ng pamilya De Villa. Tita Elena, sabi ni Miguel, ang boses ay may halong pakiusap. Maaari bang kayo na po muna ang bahala sa kanya? Turuan niyo po siya ng mga dapat niyang malaman. Isang matalinhagang ngiti ang sumilay sa labi ni Tita Elena. Tiningnan niya si Amara, isang tinging puno ng pag-unawa. Sige Miguel, ako na ang bahala. Lumapit si Tita Elena kay Amara at marahang hinawakan ito sa braso. Halika, hija! Sinundan ni Amara si Tita Elena papalayo sa sala, papalayo sa mga matang mapanghusga. Bago sila tuluyang makaliko sa pasilyo, narinig pa niya ang malambing na boses ni Clarice. Thank you, darling. I knew you'd always be on my side. Naiwan si Miguel at si Clarice sa gitna ng sala. Niyakap niya ang kanyang nobya. Inalo ito sa mga salitang matatamis. Ipinako niya ang kanyang tingin sa magandang mukha nito. Pinilit na paniwalain ang sarili na ito ang tama, na ito ang katotohanan. Ngunit kahit yakap na niya ang babaeng kanyang pinili, sa isang sulok ng kanyang isipan, hindi mawala ang imahe ng mga mata ng bagong katulong. Mga matang takot, ngunit hindi nagsisinungaling. Samantala, sa isang tahimik na pasilyo, huminto si Tita Elena at hinarap si Amara. Walang galit sa kanyang mukha. Tanging isang malalim na pag-usisa. Bakit mo ginawa yon? Tanong niya. Dahil po, hindi po tama. Sagot ni Amara. Ang mga salita ay tila hirap kumawala sa kanyang lalamunan. Tumango-tango si Tita Elena na parang iyon na mismo ang sagot na inaasahan niya. Tiningnan niya ang dalaga mula ulo hanggang paa na parang sinusuri ang katatagan nito. Sa mansyon na ito, mahina niyang sabi, ang boses ay puno ng babala. Ang katotohanan ay may maraming mukha. Mag-ingat ka, hija.
Ang mga salita ni Tita Elena ay parang mga aninong bumuntot kay Amara pabalik sa kusina. Sa mansyon na ito, ang katotohanan ay may maraming mukha. Mag-ingat ka, Hija. Pagpasok niya sa kusina, ang dating maingay na kwentuhan ng mga kasambahay ay biglang namatay. Ang lahat ay naging abala sa kani-kanilang ginagawa. Ngunit ramdam ni Amara ang mga mata nilang sumusulyap sa kanya. Ang iba ay may paghanga, ang iba ay may halong awa, ngunit lahat ay may takot. Sa isang iglap, siya ay naging isang paalala, isang buhay na ebidensya na posible palang kalabanin si Senyorita Clarice, ngunit posible ring mapahamak dahil dito. Sinubukan niyang ipagpatuloy ang kanyang trabaho, pinipilit na huwag pansinin ang bigat ng katahimikan, ngunit ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi niya maitago. Ilang sandali pa, isang baso ng maligamgam na tubig ang dahan-dahang inilapag sa tabi niya. Uminom ka muna, Hija. Napalingon si Amara, si Manang Loida, ang mga mata ng matanda ay namumugto pa. Ngunit wala na ang takot na nakita ni Amara kanina. Ang naroon na lang ay isang malalim na pasasalamat. Salamat po, nanginginig na, sabi ni Amara, sabay abot sa baso. Umupo si Manang Loida sa tabi niya, sa isang sulok kung saan hindi sila masyadong pansin. Wala pang gumawa niyon para sa akin, para sa amin, mahinang sabi ng matanda. Sa loob ng maraming taon, lahat kami ay yumuyuko na lang. Hindi po tama ang ginagawa niya, muling sabi ni Amara. Ang tanging katwirang pinanghahawakan niya. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Manaang Loida. Maraming hindi tama sa pamamahay na ito, Amara. At ang pinakamasama sa lahat ay ang mga bagay na pilit nilang ginagawang tama. Huminga ng malalim ang matanda na parang may inilalabas na isang mabigat na tinik mula sa kanyang dibdib. Naaalala mo ba ang sinabi ni Senyorita kanina na baka hindi na mauulit ang pagkakamali ko? Tumango si Amara. May isang dalaga dito noon. Masayahin, masipag, puno ng pangarap. Katulad mo? Pagkukwento ni Manang Loida, ang tingin ay lumayo. Bumabalik sa nakaraan. Ang pangalan niya ay Ana, si Ana Cruz. Parang may malamig na hangin na dumampi sa batok ni Amara nang marinig ang pangalan. Isang araw, patuloy ng matanda, nagkaroon sila ng pagtatalo ni Senyorita Clarice. Isang maliit na bagay lang tungkol sa isang damit na hindi naplansa ng maayos. Narinig namin ang sigawan at pagkatapos, katahimikan. Ang boses ni Manang Loida ay halos maging pabulong na. Kinabukasan, natagpuan na lang si Ana sa paanan ng malaking hagdanan. Patay na, ang sabi nila. Nadulas daw. Isang aksidente. Nanlamig ang buong katawan ni Amara. Ang engrandeng hagdanan na yon, na araw-araw niyang nililinis, ay biglang nagkaroon ng isang madilim at nakakatakot na kahulugan. Pero alam naming lahat na hindi iyon totoo. Dagdag ni Manang Loida, may luhang namumuo sa gilid ng kanyang mga mata. Ngunit walang nangahas magsalita. Dumating ang ama ni Senyorita, si Hepe Montenegro. Siya ang nag-asikaso ng lahat. Pinatahimik ang lahat. At si Ana, naging isang kwento na lang na ibinubulong sa mga sulok ng mansyong ito. Isang multo. Ang multo ng isang nakaraan na ayaw ng sinuman na hukayin pa. Hindi na nakapagsalita si Amara. Ang tapang na naramdaman niya kanina ay unti-unting nilalamon ng isang mas malalim na takot. Hindi na ito takot na masisante, kundi takot para sa kanyang sariling buhay. Kinahapunan, habang nag-iisa siyang nagpupunas ng mga muebles sa isang mahabang pasilyo, isang anino ang biglang tumabon sa kanya. Nag-e-enjoy ka ba sa pagiging bida? Napatayo ng tuwid si Amara. Si Clarice. Nakasandal ito sa pader, ang mga braso ay magkasalikop sa kanyang dibdib, ang mukha ay walang emosyon, ngunit ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Senyorita?
Dahan-dahang lumakad si Clarice palapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay mabigat at may pagbabanta. Huminto ito nang isang dangkal na lang ang layo sa kanya. Akala mo ba? Dahil hindi ka ipinatanggal ni Miguel ay ligtas ka na? Ang malamig niyang bulong. Nagkakamali ka. Isang salita ko lang, hindi ka lang mawawala ng trabaho. Lumapit pa si Clarice. Ang kanyang bibig ay nasa tapat na ng tainga ni Amara. Ang kanyang hininga ay malamig at may amoy ng mamahaling pabango. Ngunit ang kanyang mga salita ay may lason. Ang mga daga na katulad mo ay dapat manatili sa lungga nila. Baka mapulot ka sa ilalim ng hagdanan. At pagkatapos, umalis si Clarice na parang walang nangyari, iniwan si Amara na nakatayo doon, hindi makahinga. Ang puso ay parang pinipiga. Ang babala ay malinaw. Hindi iyon isang simpleng pananakot. Iyon ay isang pangako. Kinagabihan, hindi makatulog si Amara. Ang mga salita ni Clarice at ang kwento tungkol kay Ana ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Bumangon siya at dumungaw sa bintana ng kanyang maliit na kwarto sa servants' quarters. Umaasang ang malamig na hangin ay kahit paano'y papayapain ang kanyang naguguluhang isip. Ang gabi ay madilim at nagsisimula ng umambon, ngunit sa gitna ng kadiliman, may isang bagay na nakakuha ng kanyang pansin. Isang lalaki. Nakatayo ito sa labas ng mataas na gate ng mansyon sa kabila ng kalsada. Nakatingin ito sa Hacienda de Villa na parang may hinahanap, na parang may isang piraso ng kanyang puso na naiwan sa loob. Kahit sa dilim, nakikita ni Amara ang desperasyon sa tindig nito. Ang kanyang mga balikat ay nakakrus, ang mukha ay nakatingala. Hinahayaang mabasa ng ulan. Sino siya? Ano ang kailangan niya? Biglang may dalawang security guard ng mansyon na lumabas at mabilis na nilapitan ng lalaki. May sinabi sila dito, may itinuro. Ang lalaki ay umiling, tila nagmamakaawa. Ngunit walang awa ang mga gwardiya. Tinaboy nila ito, itinulak palayo sa gate hanggang sa maglaho ito sa dilim ng gabi. Naiwan si Amara sa bintana. Ang puso ay mas lalong kumakabog. Isang malakas na kutob ang nagsasabi sa kanya na ang lalaking iyon, ang kwento ni Ana Cruz, at ang kasamaan na nakatira sa loob ng mansyon, lahat ng iyon ay magkakaugnay. At siya, sa kasamaang palad, ay nasa gitna ng lahat ng ito. Lumipas ang ilang araw matapos ang insidente sa sala at pinilit ni Miguel de Villa na ibaon iyon sa limot. Para sa kanya, iyon ay isang maliit na gusot lamang sa isang perpektong tela. Isang pagkakamali ng isang baguhang katulong at isang normal na reaksyon mula sa isang babaeng sanay sa kahusayan. Si Clarice ay isang perpeksyonista. Iyon ang isa sa mga katangiang hinahangaan niya dito. Ang hindi nito pagpayag sa mga bagay na hindi abot sa pinakamataas na pamantayan. Ngunit ang paglimot ay mas madaling sabihin kaysa gawin. Isang umaga, habang sabay silang nag-aalmusal sa veranda na nakatanaw sa malawak at perpektong hardin, isang maliit na bagay ang muling gumising sa kanyang natutulog na agam-agam. Ano ba naman yan? Biglang sabi ni Clarice. Ang tinidor ay padabog na ibinaba sa kanyang plato. Sinundan ni Miguel ang kanyang tingin. Nakatuon ito sa isang hilera ng mga puting rosas. Sa gitna ng mga namumukadkad na bulaklak, may isang rosas na bahagyang lanta ang mga talulot. Kakausapin ko lang ang hardinero, sabi ni Miguel. Sinusubukang pagaanin ang sitwasyon. Ngunit umiling si Clarice, isang matamis, ngunit mapilit na ngiti ang nasa kanyang labi. Ako na, darling. Kailangan nilang matuto. Tinawag niya ang punong hardinero, si Mang Carding, isang lalaking matagal nang naninilbihan sa pamilya de Villa bago pa man dumating si Clarice. Lumapit ang matanda, may paggalang na yumuko. Mang Carding, ano ito? Tanong ni Clarice. Ang boses ay malambing pa rin, ngunit may talim. Sabay turo sa lantang rosas. Hindi ba't sinabi ko na gusto kong laging sariwa at perpekto ang itsura ng lahat ng bulaklak dito? Pasensya na po, senyorita. Masyado pong mainit ang sikat ng araw kahapon.
Marahil po ay, "Huwag mo akong bigyan ng mga dahilan." Putol ni Clarice. Binabayaran kayo ng malaki para sa perpektong hardin, hindi para sa ganitong kapabayaan. Ayusin mo yan. Ngayon din. Tumalikod ang matanda. Ang mga balikat nito ay bahagyang nakayuko. Ang dating masiglang muka ay nabahira ng hiya. Pinanood ni Miguel ang lahat ng iyon. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili. She just wants the best for our home. Pero may isang maliit na tinig sa kanyang isipan na bumubulong. Kailangan ba talagang ipahiya ang isang matanda dahil lang sa isang bulaklak? Iyon ang unang butas. Isang maliit na butas sa perpektong larawan ni Clarice sa kanyang isipan. Kinahapunan, nasa loob siya ng kanyang pribadong aklatan, naghahalongkat. May hinahanap siyang isang bagay na napakahalaga. Ang lumang relong pambulsang ginto na pamana pa ng kanyang yumaong ama. Isusuot sana niya iyon para sa isang mahalagang pulong, ngunit hindi niya makita sa dapat nitong kalagyan. Habang papalaki ang kanyang pagkadismaya, may isang mahinang katok sa pinto. "Sir Miguel," si Amara. Nakatayo ito sa may pintuan. Mukhang takot na lumapit sa kanya matapos ang nangyari ilang araw na ang nakalipas. Sa kanyang palad, nakapatong ang isang pamilyar na bagay na kumikinang, ang relo ng kanyang ama. "Nakita ko po ito sa tabi ng mga halaman sa hardin, sir," sabi ni Amara. Ang boses ay halos pabulong. "Baka po nalaglag ninyo kaninang umaga." Napatitig si Miguel sa relo, pagkatapos ay sa mukha ng dalaga. Walang paghahangad ng papuri sa mga mata nito. Walang anumang pansariling interes. Tanging isang simpleng katapatan. "Salamat," sabi niya. Ang boses ay mas malalim kaysa sa inaasahan niya. Kinuha niya ang relo at sa isang iglap, nagdikit ang kanilang mga daliri. Naramdaman niya ang bahagyang gaspang ng palad nito, palad ng isang taong nagtatrabaho, hindi tulad ng makinis at alagang mga kamay ni Clarice. Biglang nag-init ang mukha ni Miguel sa isang di maipaliwanag na dahilan. Inalis niya agad ang kanyang kamay. "Salamat, Amara. Malaking bagay ito sa akin." Isang mabilis na tango lang ang isinagot nito at agad na tumalikod, na para bang gusto nang makatakas sa kanyang presensya. Naiwan si Miguel na hawak ang relo. Bumalik sa kanyang alaala ang eksena kaninang umaga. Si Clarice na gumawa ng gulo dahil sa isang lantang bulaklak at si Amara na tahimik na isinauli ang isang bagay na hindi matutumbasan ng pera. Ang pagkakaiba ng dalawa ay biglang naging napakalinaw, na parang isang guhit ng kidlat sa isang madilim na kalangitan. Maya-maya, habang nagkakape sila sa sala, dumating si Tita Elena. Ang matanda ay may dalang isang nangiti, ngunit ang kanyang mga mata ay laging tila may nakikitang higit pa sa ipinapakita ng mundo. Napansin nito ang relo sa pulseras ni Miguel. "Ang relo ng iyong ama," sabi ni Tita Elena. "Mabuti at naaalagaan mo pa rin. Isang simbolo ng karangalan at katapatan." "Nawala ko nga po ito kanina, tita. Mabuti na lang at nakita ni Amara." Tumango si Tita Elena, isang makahulugang tango. Isang mabuting bata ang Amara na yon, matapat. May diin sa huling salita. Nagpatuloy sila sa pag-uusap tungkol sa mga plano sa kasal, sa mga bisita, sa mga bulaklak. Ngunit sa gitna ng lahat, biglang huminto si Tita Elena. Tinitigan niya si Miguel ng diretso sa mata. Ang kanyang tingin ay puno ng sinseridad at pag-aalala. "Sigurado ka bang kilala mo talaga ang babaeng pakakasalan mo, Miguel?" Ang tanong ay parang isang matulis na punyal na bumaon sa dibdib ni Miguel. Simple, direkta, ngunit mabigat. Oo naman po, tita. Mahal na mahal ko si Clarice," sagot niya. Ngunit kahit sa sarili niyang pandinig, ang kanyang boses ay nagkulang sa dating kumpiyansa. Isang maliit at malungkot na ngiti lang ang isinagot ni Tita Elena at ibinaling na nito ang usapan. Ngunit huli na ang lahat. Ang tanong ay naiwan ng nakabitin sa hangin. Isang tanong na gumising sa lahat ng pagdududa
na pilit niyang itinatago. Nang gabing iyon, habang naglalakad siya sa pasilyo papunta sa kanyang silid, narinig niya ang boses ni Clarice mula sa nakaawang na pinto ng kwarto nito. Hindi ito ang malambing na boses na kilala niya. Ito ay galit, pilit at puno ng kaba. Wala na akong pakialam kung paano. Kailangan nating mabayaran ang mga utang na yan bago pa may makaalam. Natigilan si Miguel sa labas ng pinto. Ang katawan ay nanigas. Utang? Anong utang? Ang mga Montenegro ay isa sa mga pinakamayamang pamilya sa bansa. Huwag kang mag-alala, Dad, patuloy ni Clarice sa kausap nito sa telepono. Malapit na. Basta't kailangan nating panindigan ang itsura hanggang matapos ang kasal. Panindigan ang itsura. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Miguel. Ang perpektong larawan na kanyang iniingatan ay biglang nagkaroon ng malaking butas. Isang butas na hindi na kayang takpan ng pag-ibig o pagbubulag-bulagan. Isang butas na nagpapakita ng isang katotohanang hindi niya inaasahan at hindi niya alam kung handa siyang harapin. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ni Tita Elena ay mabigat. Kasing bigat ng mga tanong na iniwan niya kay Miguel sa mansyon. Habang nakatingin siya sa labas ng bintana at pinagmamasdan ang naglalakihang gate ng Hacienda de Villa na unti-unting lumiliit sa malayo. Alam niyang hindi na sapat ang pagmamasid lang mula sa gilid. Bilang isang babaeng nakakita na ng lahat ng uri ng pagbabalat kayo sa mundong ito, alam ni Elena na ang kagandahan ni Clarice Montenegro ay parang isang makinis na porselana, maganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng mga bitak na pilit itinago. Kailangan na nating tapusin ito, bulong niya sa sarili. Ang kanyang mga kamay, na may suot na mamahaling perlas, ay mahigpit na nakahawak sa kanyang bag. Kinabukasan, bumalik si Tita Elena sa mansyon. Hindi bilang isang bisita para sa tsa, kundi bilang isang manghahabi ng bitag. Nagdala siya ng isang maliit na kahon na binalot sa pelos na asul. Sa loob nito ay isang antigong tramkay-aw, isang brooch na hugis rosas, gawa sa puting ginto at napapalamutian ng maliliit na diamante. Ngunit sa ilalim ng pinakamalaking diamante, nakatago ang isang teknolohiyang hindi kayang isipin ng sinuman sa loob ng bahay na yon. Isang microtransmitter, isang munting tenga na makikinig sa bawat bulong, bawat sikreto, at bawat lason na lalabas sa bibig ng babaeng pakakasalan ni Miguel. Elena, napadalaw ka muli. Bati ni Clarice nang makita siya sa garden pavilion. Ang nangiti ni Clarice ay perpekto. Pantay ang mga ngipin, makinang ang mga mata. Ngunit para kay Elena, ang ngiting iyon ay hindi man lang umabot sa kanyang mga mata. May dala akong munting regalo, hiya, sabi ni Elena. Ang boses ay malambing at puno ng pagmamahal na gawa-gawa lamang. Isang wedding gift na maaga kong ibinibigay. Ito ay isang heirlooms sa pamilya Sandoval. Gusto kong ikaw ang magsuot nito sa araw ng iyong kasal. Binuksan ni Elena ang kahon. Ang kinang ng mga diamante ay tumama sa mukha ni Clarice at nakita ni Elena ang kislap ng kasakiman sa mga mata ng dalaga bago ito napalitan ng kunwaring pagkahiya. Oh, Tita Elena, napakaganda nito. Hindi ko alam kung paano kayo pasasalamatan, sabi ni Clarice. Ang kamay ay agad na humawak sa brooch. Hayaan mong ako na ang magkabit nito sa iyong damit, alok ni Elena. Dahan-dahan ang bawat galaw ni Elena. Habang ikinakabit niya ang brooch, sa malapit sa balikat ni Clarice, malapit sa kanyang leeg, naramdaman niya ang init ng balat ng dalaga. Isang buhay na tao. Ngunit bakit ang pakiramdam ni Elena ay para siyang nagkakabit ng palamuti sa isang malamig na rebulto? Sana ay pakinggan ng brooch na ito ang lahat ng mga matatamis na salita at ligaya na mararanasan mo sa bahay na ito, bulong ni Elena habang inaayos ang pagkakaklip nito.
Siyempre naman po, tita. Wala na akong ibang hangad, kundi ang maging isang mabuting asawa kay Miguel. Sagot ni Clarice, ang boses ay puno ng tamis na nakakasulasok. Matapos ang ilang sandali ng pag-uusap tungkol sa mga huling detalye ng kasal, nagpaalam na si Elena. Pagtalikod niya, ang kanyang mukha ay agad na naging seryoso. Ang bawat hakbang niya palabas ng mansyon ay tila isang countdown. Pagpasok niya sa kanyang sasakyan, hindi muna siya nagpaharurot. Kinuha niya ang kanyang smartphone mula sa bag at binuksan ang isang naka-encrypt na application. Isinuot niya ang kanyang wireless earphone. Sa kabilang linya, narinig niya ang tunog ng hangin, ang kalansing ng mga kubyertos, at pagkatapos, ang boses na hinintay niya. Narinig niya ang tunog ng sapatos ni Clarice na naglalakad palayo. At pagkatapos, ang boses ni Clarice na wala na ang tamis, wala na ang paggalang, isang boses na puno ng pagkairita at pangungutya. Umalis na rin ang matandang hukluban na yon, sabi ni Clarice. Narinig ni Elena ang tunog ng pag-ismid. Akala niya siguro maloloko niya ako sa mga drama niya tungkol sa heirloom. This brooch is ugly and old-fashioned, but at least the diamonds are real. Pandagdag din ito sa koleksyon ko kapag nakuha ko na ang lahat ng pera ni Miguel. Napapikit si Elena. Ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis, hindi lang dahil sa kaba, kundi dahil sa galit. Ang hinala niya ay tama. Ang babaeng itinuturing ni Miguel na liwanag ng kanyang buhay ay wala ng iba, kundi isang aninong lalamon sa kanya. Ngunit ang susunod na narinig ni Elena ang mas lalong nagpatindig ng kanyang balahibo. "Dad? Yes, it's me," sabi ni Clarice sa telepono. Nakaalis na si Elena. "Everything is under control. Huwag kang mag-alala. Hindi malalaman ni Miguel ang tungkol sa mga utang natin. After the wedding, we'll have the villa fortune. And about that annoying maid, Amara, I'll handle her soon. She's getting too close to the truth, just like Ana did." Napatigil ang hininga ni Elena. Ana. Ang pangalang yon ay parang isang sumpa na bumalik mula sa hukay. "I won't let anyone ruin this, Dad. Not some provincial girl and definitely not the ghost of a dead maid. See you tonight." Pinatay ni Elena ang recording. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang manibela. Ang lason ay hindi lang nasa regalo. Ang lason ay nasa puso mismo ng babaeng naninirahan sa Hacienda de Villa. Ang labanan ay nagsisimula pa lamang. At sa pagkakataong ito, ang katotohanan ay may kakampi na. Nakangiti si Clarice Montenegro habang pinagmamasdan ang kanyang refleksyon sa bintana ng kanyang mamahaling sasakyan. Ang antigong brooch mula kay Tita Elena ay kumikinang sa kanyang dibdib. Para sa kanya, iyon ay isang tropeto, isang simbolo ng kanyang tagumpay laban sa pakikialam ng matanda. Napakatuso niya talaga. Isang matamis na ngiti, ilang salita ng pasasalamat, at ang lahat ay nasa ilalim na muli ng kanyang kontrol. Ang sasakyan ay huminto sa tapat ng isang eksklusibong restaurant sa Bonifacio Global City. Isang lugar kung saan ang bawat pag-uusap sa loob ng mga pribadong silid nito ay kayang magpabago sa takbo ng politika at negosyo sa bansa. Pumasok siya sa isang VIP room sa pinakadulong bahagi ng restaurant. Naroon na ang kanyang ama, si Hepe Ricardo Montenegro, nakaupo na parang isang hari sa kanyang trono. Ang uniforme nito ay plansadong-plansado. Ang kanyang mga medalyon ay kumikinang, ngunit ang kanyang mga mata ay may kalkuladong lamig na hindi maikukubli ng anumang opisyal na kasuotan. "Dad," bati ni Clarice, sabay halik sa pisngi nito. "Anak," sagot ng Hepe. Ang boses ay magaspang ngunit may halong pagmamalaki. "Umupo ka. Kumusta ang ating reyna sa Hacienda de Villa?" Tumawa si Clarice habang umuupo at nagsasalin ng red wine sa kanyang kopita. Ang reyna ay bahagyang naiinip na. Kailan ba matatapos ang paghihintay na ito? Sumeryoso ang mukha ni Hepe Ricardo. "Iyon mismo
Ang dahilan kung bakit tayo narito. Tumawag na naman ang bangko. Kailangan na nating maibigay ang bayad sa susunod na buwan. Kung hindi ay sasabog ang lahat ng ito. Ngumisi lang si Clarice. Hindi man lang nababahala. Kinuha niya ang kanyang kopita at marahang inikot ito. Pinagmamasdan ang kulay dugong likido. Huwag kang mag-alala, Dad. Ang lahat ng problema natin sa pera ay magiging alaala na lang. Isang buwan na lang. Pagkatapos ng kasal, kapag nakuha ko na ang tiwala ni Miguel at ang pirma niya sa mga importanteng dokumento, ang buong yaman ng mga Devilla ay magiging atin. Sigurado ka bang ganoon kadali iyon? Si Miguel ay hindi tanga. Paalala ng kanyang ama. Hindi siya tanga. Pag-amin ni Clarice. Pero bulag siya. Bulag sa pag-ibig. Idinugtong niya na may halong pangungutya. Ang kailangan ko lang gawin ay ngumiti, maging perpektong asawa, at sa huli, malilipat din sa pangalan ko ang kontrol sa kumpanya. At kapag nangyari iyon, sino pa ang sisingil sa atin? Nagkatinginan sila at sabay nang ngumiti. Isang ngiti ng magkaalyansa ng mga taong sanay ng manipulahin ang mundo ayon sa kanilang kagustuhan. May isa pa tayong problema, sabi ni Hepe Ricardo. Ang ngiti ay naglaho. Ang bagong katulong, Amara. Masyado siyang matapang. Delikado ang mga ganyang uri ng tao. Padabog na ibinaba ni Clarice ang kanyang kopita. Ang pag-declare ng pangalan ni Amara ay sapat na para sirain ang kanyang magandang pakiramdam. Ang daga na yon, sabi niya. Ang boses ay puno ng pagkasuklam. Huwag kang mag-alala, Dad. Ako ang bahala sa kanya. Bibigyan ko siya ng leksyon na hinding-hindi niya malilimutan. Sumandal siya sa kanyang upuan. Ang mga mata ay naglalaro sa isang madilim na alaala. Alam mo, Dad, naaalala ko tuloy sa kanya si Ana. Natahimik ang silid. Maging ang tunog ng aircon ay tila humina. Ang hangal na katulong na yon, patuloy ni Clarice. Isang maliit na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Natutunan niya ang kanyang leksyon sa masakit na paraan. Akala niya siguro, dahil lang sa narinig niya ang pag-uusap natin tungkol sa mga lupa sa Batangas ay pwede na niya tayong takutin. Ininom niya ang natitirang alak sa kanyang kopita. Well, nalaman niya na ang mga daga ay hindi dapat nakikinig sa usapan ng mga pusa. Tumingin siya sa kanyang ama. Ganoon din ang mangyayari sa Amara na yon kapag hindi siya tumigil. Isang maliit na tulak lang naman ang kailangan, hindi ba? Tumingin si Hepe Ricardo sa kanyang anak, hindi na bilang isang ama, kundi bilang isang kapwa-kriminal. May paghanga sa kanyang mga mata. Walang makakatibag sa atin, anak. Tayo ang gumagawa ng batas. Itinaas niya ang kanyang baso. Para sa kinabukasan, para sa mga Montenegro. Itinaas din ni Clarice ang sa kanya. Para sa mga Montenegro. Ang tunog ng kanilang mga kopitang nag-uumpugan ay narinig sa buong silid. Isang tunog ng tagumpay. Isang tunog na malinaw na naire-record ng munting diamante sa kanyang dibdib. Samantala, pabalik sa Hacienda de Villa si Amara ay nag-aayos ng mga gamit sa kanyang maliit na silid. Pagod na siya, hindi lang sa katawan, kundi sa isip. Ang banta ni Clarice ay parang isang tinik na nakabara sa kanyang lalamunan. May kumatok sa kanyang pinto. Isa sa mga bagong kasambahay ang nag-abot sa kanya ng isang maliit na brown na sobre. May nagpadala po para sa inyo. Iniwan lang sa gate. Nagtaka si Amara. Sino ang magpapadala ng sulat sa kanya dito? Binuksan niya ang sobre. Sa loob, walang sulat. Tanging isang luma at kupas na litrato. Ang litrato ng isang dalagang nakangiti. Ang kanyang buhok ay nakatali. Ang kanyang mga mata ay puno ng buhay at pangarap. Isang pamilyar na mukha na parang nakita na niya sa panaginip. Binaliktad niya ang litrato. Sa likod nito, may isang sulat kamay na mensahe. Isinulat, gamit ang nanginginig na tinta. Huwag kang tumahimik, para kay Ana. Nabitawan ni Amara ang litrato. Ang multo ng nakaraan ay hindi na lamang isang kwento. Hawak na niya ngayon
ang mukha nito. Ang litrato ni Ana Cruz ay naging anino ni Amara. Sa araw, itinatago niya ito sa ilalim ng kanyang uniforme, malapit sa kanyang puso, na parang isang sikretong nagbibigay sa kanya ng bigat at tapang. Sa gabi, tinititigan niya ito hanggang sa makatulog siya. Ang ngiti sa litrato ay nagsisilbing paalala sa hustisyang kailangan niyang hanapin. Ngunit ang mga sikreto sa Hacienda de Villa ay may mga matang nakakakita kahit sa pinakamadilim na sulok. Isang hapon, habang abala si Amara sa paglilinis ng silid-aklatan, sandali siya niyang umupo para magpahinga. Inilabas niya ang litrato mula sa kanyang bulsa. Tinitigan niya ang masayang mukha ni Ana. "Sino ang nagpadala sa iyo sa akin?" Bulong niya sa sarili. "At paano ko tutuparin ang hiling mo?" Masyado siyang abala sa kanyang pag-iisip, kaya hindi niya napansin ang punong kasambahay, si Aling Martha. Isang babaeng ang katapatan ay hindi para sa mansyon, kundi para kay Clarice lamang, na tahimik na dumaan sa likod niya. Isang sulyap lang ng matanda sa litratong hawak ni Amara ay sapat na. Kinabukasan, sumiklab ang impyerno. Isang malakas na sigaw mula sa kwarto ni Clarice ang gumising sa buong kabahayan. Nawawala. Nawawala ang kwintas ko. Nagmadaling umakyat ang mga kasambahay, kasama si Amara. Maging si Miguel, na naghahanda ng umalis para sa opisina, ay napatakbo sa silid ng kanyang nobya. Nakita nila si Clarice na humahagulgol. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. "Ang diamond necklace ko, ang regalo mo sa akin, Miguel, wala na sa lalagyan." Agad na kumilos ang lahat. Hinalughog ang buong kwarto, ngunit walang nakitang kwintas. "Baka may nakapasok na magnanakaw," sabi ng isang kasambahay. Ngumiti si Clarice sa gitna ng kanyang mga luha. Isang nangiting mapait. "Imposible. Walang ibang tao dito kundi tayo. Ang magnanakaw ay isa sa inyo." Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang lumibot sa bawat kasambahay. Bawat isa ay yumuyuko sa takot. At sa huli, ang kanyang tingin ay huminto at dumapo kay Amara. "Isang tinging puno ng akusasyon. Halugugin ninyo ang mga gamit nila," utos ni Clarice. "Clarice, teka muna." Sinubukang pumagitna ni Miguel, ngunit hinawakan siya ni Clarice sa braso. "Miguel, please," pagmamakaawa nito. "Napakahalaga sa akin ang kwintas na yon. Kailangan nating malaman kung sino ang kumuha." Walang nagawa si Miguel. Sa ilalim ng tingin ni Clarice, nagsimulang inspeksyonin ni Aling Martha ang mga gamit ng bawat kasambahay na naroroon. Isa-isa silang pinatayo sa isang linya. Nang dumating ang pagkakataon ni Amara, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas dahil sa kaba at sa hindi malamang dahilan. "Ang bag mo, Hija," sabi ni Aling Martha. Ang boses ay walang emosyon. Nanginginig na iniabot ni Amara ang kanyang maliit at luma ng handbag. Binuksan ito ni Aling Martha. Kinuha ang pitaka, ang sukli, ang isang maliit na rosaryo. At pagkatapos, mula sa pinakailalim ng bag, isang bagay na kumikinang ang kanyang dahan-dahang inilabas. Isang kwintas na gawa sa diamante. Napatigil ang paghinga ng lahat. "Hindi," bulong ni Amara, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. "Hindi sa akin yan. Hindi ko alam kung paano yan napunta dyan." Tumingin siya kay Miguel, nagmamakaawa. "Sir Miguel, maniwala po kayo sa akin. Hindi po ako magnanakaw." Ngunit ang nakita niya sa mga mata ni Miguel ay isang bagay na mas masakit pa kaysa sa galit. Ito ay isang malalim na pagkadismaya. Isang itsura ng isang taong nasira ang tiwala. Si Clarice ay lalong napahagulgol. "Amara, bakit mo ito ginawa sa akin? Pagkatapos ng lahat, tinuring kitang parang kapamilya." Ang mga salita ni Clarice ay isang perpektong pag-arte. Ngunit sa pandinig ng lahat, ito ay tunog ng isang pusong sinaktan. Hinarap ni Miguel si Amara. Ang kanyang mukha ay isang blangkong pader, ngunit ang kanyang mga mata ay sumisigaw sa sakit.
Naalala niya ang katapatan nito nang isauli nito ang relo ng kanyang ama. Ngunit paano niya ipapaliwanag ang ebidensyang nasa harap niya ngayon? Ang babaeng mahal niya ay umiiyak at ang ebidensya ay hindi maitatanggi. Umalis ka na. 2 salita. Malamig. Pinal. Iyon lang ang sinabi ni Miguel. Pero sir, pagmamakaawa ni Amara, ang mga luha ay nagsisimula nang bumuhos sa kanyang mga mata. Sinabi kong umalis ka na. Sa pagkakataong ito, may diin na sa boses ni Miguel. Tumalikod ito, hindi na kayang tingnan pa ang mukha ni Amara. Dinala ng 2 gwardiya si Amara, palabas ng kwarto, palabas ng mansyon. Walang awa siyang itinulak sa labas ng malaking gate, kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng kalsada, basang-basa. Yakap-yakap ang kanyang maliit na bag. Wala siyang pera, wala siyang matutuluyan, wala siyang napatunayan. Ang gate ng Hacienda de Villa ay dahan-dahang nagsara sa kanyang harapan na parang isang malaking bibig na lumulunok sa lahat ng kanyang pag-asa. Lahat ay nawala. Ang kanyang trabaho, ang kanyang dignidad, ang tiwala ng nag-iisang taong sa tingin niya ay maaaring makinig sa kanya. Dinukot niya mula sa kanyang bag ang nag-iisang bagay na tunay na sa kanya, ang kupas na litrato ni Ana Cruz na ngayon ay nababasa na rin ng ulan. Sa ilalim ng walang awang langit, napaluhod si Amara sa malamig na semento. Ang kanyang mga hikbi ay sinasabayan ng bawat patak ng ulan. Talo na siya. Ang multo ng nakaraan ay nanalo. Ngunit sa di kalayuan, sa loob ng isang itim na sasakyang nakaparada sa isang madilim na eskinita, may isang babaeng tahimik na nagmamasid. Pinindot ni Tita Elena ang stop button sa kanyang telepono. Tinatapos ang muling pakikinig sa nakakakilabot na pag-uusap ng mag-amang Montenegro. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata habang pinagmamasdan niya si Amara na nakaluhod sa gitna ng ulan. Masyado na itong malayo, Clarice. Bulong niya sa sarili. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na humawak sa manibela. Kailangan ko ng kumilos. Ang bagyo ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lamang. Ang Grand Ballroom ng Hacienda de Villa ay naliligo sa ginintuang liwanag mula sa mga dambuhalang chandelier. Ang hangin ay puno ng halimuyak ng mga sariwang bulaklak at mamahaling pabango. Ang mahinang tunog ng isang string quartet ay nagsisilbing perpektong saliw sa masayang kwentuhan at malulutong na tawanan ng mga piling bisita, ang mga pinakamayaman at pinakamakapangyarihan sa lipunan. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo si Miguel de Villa. Ang kanyang katawan ay suot ang isang perpektong smoking. Ang kanyang mukha ay may isang nangiting perpektong isinabit. Ngunit sa loob-loob niya, isang malawak na kawalan ang kanyang nararamdaman. Bumabati siya sa mga bisita. Tumatanggap siya ng mga pagbati. Ngumingiti siya para sa mga litrato katabi ang kanyang nagliliwanag na nobya, si Clarice. Ngunit ang lahat ng iyon ay parang isang palabas na pinanonood niya mula sa malayo. Ang kanyang kaluluwa ay wala roon. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, hindi ang magandang mukha ni Clarice ang nakikita niya, kundi ang mga matang puno ng luha at pagmamakaawa ni Amara habang ito ay kinakaladkad palabas ng mansyon. Ang mga salitang binitawan niya, "Umalis ka na," ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Bawat ulit ay may kasamang kirot. Ginawa ko ba ang tama? Ang tanong na yon ay isang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Pinilit niyang paniwalain ang sarili na oo. Ang ebidensya ay malinaw. Ngunit bakit ang pakiramdam niya ay siya ang nagkasala? "Darling, ayos ka lang ba?" Bulong ni Clarice. Ang kamay nito ay marahang humaplos sa kanyang likod. "Kanina ka patahimik." Pinilit ni Miguel ang isang mas masiglang ng ngiti. "Ayos lang ako. Iniisip ko lang kung gaano ako kaswerte
na mapapangasawa ko na ang pinakamagandang babae sa gabing ito. Ang mga salita ay lumabas sa kanyang bibig, ngunit ang lasa nito ay kasinungalingan. Biglang humina ang musika. Isang hindi inaasahang katahimikan ang namayani sa isang sulok ng ballroom malapit sa pasukan. May ilang bisita ang napalingon. Ang kanilang mga bulungan ay parang mga bubuyog na nagsisimulang mag-ingay. Sinundan ni Miguel ang kanilang mga tingin. At doon, sa may malaking pinto, nakita niya kung sino ang dahilan. Si Tita Elena Sandoval. Nakatayo ito roon, hindi suot ang isang magarbong gown na para sa isang party, kundi isang simpleng itim na bestida na parang para sa isang laban. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang kanyang mga mata ay hindi lumilibot para bumati, kundi diretso at matatag na nakatuon sa isang direksyon lamang. Sa kanila. Tita Elena, na ibulalas ni Clarice. Ang pagkagulat ay hindi maitago sa kanyang boses. Agad siyang kumapit ng mas mahigpit sa braso ni Miguel na parang naghahanap ng proteksyon. Si Hepe Ricardo Montenegro, na masayang nakikipagkwentuhan sa ilang mga general, ay napansin din ang pagdating ni Tita Elena. Agad na nagbago ang kanyang anyo. Lumapit siya sa kanila. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng awtoridad. Dahan-dahang naglakad si Tita Elena palapit. Ang kanyang bawat hakbang ay may bigat at determinasyon. Hindi niya pinansin ang mga bumabati sa kanya. Hindi niya pinansin si Clarice o si Hepe Ricardo. Ang kanyang mga mata ay para lamang kay Miguel. Miguel, sabi niya nang makalapit. Ang boses ay kalmado, ngunit may diin na kayang pumutol sa ingay ng buong silid. Kailangan nating mag-usap ngayon din. Elena, ano bang ginagawa mo dito? Sa lubong ni Hepe Ricardo, sinubukang harangan ang daan nito. Ito ay isang pribadong selebrasyon. Kung ano man ang kailangan mo, maaari itong maghintay. Ngunit tiningnan lang siya ni Tita Elena. Isang tinging malamig. Hindi ito makapaghihintay, Ricardo, lalo na kung ang pinag-uusapan ay ang katotohanan. Ang salitang katotohanan ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang hamon. Naramdaman ni Miguel ang paghigpit ng kapit ni Clarice. Tita, ano po bang pinagsasasabi ninyo? Sabi ni Clarice, ang boses ay nanginginig na. Sinisira ninyo ang gabi namin. Mas mabuti nang masira ang isang gabi kaysa masira ang buong buhay mo, Miguel. Sagot ni Tita Elena. Ang tingin ay nananatiling nakapako kay Miguel. Bago pa man makasagot si Miguel, isang malakas na sigawan ang narinig mula sa entrada ng ballroom. Bitiwan niyo ako! Kailangan kong makapasok! Dalawang security guard ang pilit na pinipigilan ang isang lalaking gusot-gusot ang damit. Ang mukha ay puno ng galit at desperasyon, ngunit ang lakas ng lalaki na nagmumula sa isang malalim na puot ay hindi nila kayang pigilan. Sa isang malakas na tulak, nakawala ang lalaki. Tumakbo ito papasok ng ballroom. Ang mga mata ay nanlilisik. Hinahanap ang kanyang puntirya. Ang lahat ng bisita ay napaurong sa gulat at takot. Ang musika ay tuluyang namatay. Nakita ng lalaki si Clarice na nakakapit kay Miguel. Ang kanyang mukha ay nabalot ng isang mas matinding galit. Clarice Montenegro! Sigaw niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid, puno ng sakit at akusasyon. Siya ang lalaking nakita ni Amara sa labas ng gate. Ang lalaking pilit na itinataboy. Si Marco Cruz. Sino ka? Paano ka nakapasok dito? Guards! Sigaw ni Hepe Ricardo. Ngunit huli na ang lahat. Nakalapit na si Marco. Huminto ito ilang talampakan mula sa kanila. Ang kanyang dibdib ay umaakyat baba sa tindi ng kanyang emosyon. Itinuro niya ang nanginginig na daliri kay Clarice. Ang buong atensyon ng lahat ay nasa kanila. Ang katahimikan ay nakabibingi at sa gitna ng katahimikang yon, binitawan ni Marco ang mga salitang magiging simula ng pagguho ng lahat. Pumatay ka!
Gumaralgal ang kanyang boses sa matinding pighati at galit. Pinatay mo ang kapatid ko. Ang mga salitang pinatay mo ang kapatid ko ni Marco Cruz ay parang isang bombang sumabog sa gitna ng perpektong pagtitipon. Ang katahimikan na kasunod nito ay mas nakakabingi pa kaysa sa kanyang sigaw. Si Miguel, na kanina lang ay parang isang manunood sa sarili niyang buhay, ay biglang ibinalik sa kasalukuyan. Ang kanyang isipan ay isang magulong larangan ng digmaan. Sa isang panig, naroon si Clarice, ang babaeng minamahal niya, na ngayon ay umiiyak at nanginginig sa kanyang mga braso. Sa kabilang panig, naroon ang isang estranghero na may pighati sa mga matang napakatotoo, hindi kayang pekein. Agad na nakabawi si Clarice. Kumawala siya sa pagkakayakap kay Miguel at humarap kay Marco. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng isang biktimang inapi. Baliw ka. Sigaw niya, ang kanyang tinig ay basag sa pag-iyak. Hindi kita kilala. Miguel, darling, tulungan mo ako. Tinatakot niya ako. Si Happy Ricardo Montenegro ay kumilos na parang isang leon na pinoprotektahan ng kanyang supling. Sumugod siya paharap, ang kanyang mukha ay puno ng awtoridad at galit. Guards, anong tinitingin-tingin ninyo dyan? Hulihin ang lalaking iyan. Ikulong sa salang trespassing, paninirang puri at pagbabanta. 2 gwardiya ang mabilis na lumapit para dakmain si Marco, ngunit hindi ito natinag. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako kay Clarice. Magsinungaling ka hanggat gusto mo, sigaw ni Marco. Pero alam nating pareho ang totoo. Alam mo kung anong ginawa mo kay Ana sa paanan ng hagdanang iyon. Ang pagbanggit sa hagdanan ay parang isang suntok sa sikmura ni Miguel. Bigla niyang naalala ang babala ni Clarice kay Amra. Baka mapulot ka sa ilalim ng hagdanan. Nag-umpisa ng magkabuhol-buhol ang lahat sa kanyang isipan. Sa labas ng gate, bumaba si Amara mula sa taxi na pinara ni Tita Elena para sa kanya kanina. Ang kanyang puso ay kumakarera. Tinawagan siya ni Tita Elena. Pumunta ka dito? Ngayon na. Kailangan mong masaksihan ito. Nakatayo siya roon. Sa gitna ng dilim, pinagmamasdan ang nakasisilaw na liwanag mula sa loob ng mansyon. Sa pamamagitan ng malalaking bintanang salamin, nakikita niya ang mga anino ng mga taong nagkakagulo. Narinig niya ang sigaw ni Marco at nanalangin siya para kay Ana. Tama na, sigaw ni Happy Ricardo. Hulihin na yan. Ngunit bago pa man makalapit ang mga gwardya kay Marco, isang kalmadong boses ang pumagitna sa lahat. Sandali. Si Tita Elena, dahan-dahan siyang humakbang pasulong. Ang kanyang presensya ay tila may sariling bigat na kayang patigilin ng sinuman. Nag-aakusa ang lalaking ito, sabi ni Tita Elena. Ang kanyang tingin ay diretso kay Clarice at ikaw naman ay tumatanggi. Kung gayon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi, hayaan nating si Clarice mismo ang magsabi ng totoo. Isang nakakabinging katanungan ang bumalot sa silid. Ano ang ibig niyang sabihin? Kinuha ni Tita Elena ang kanyang smartphone. Sa ilang pindot, ikinonekta niya ito sa portable Bluetooth speaker na dala ng kanyang assistant na kanina patahimik sa isang sulok. Isang assistant na nagkunwaring bahagi ng catering staff. Ano yan? Tanong ni Happy Ricardo. May bakas na ng kaba sa kanyang boses. Hindi sumagot si Tita Elena. Pinindot lang niya ang play. Sa una, static lang ang narinig. Pagkatapos, isang boses na kilalang kilala ng lahat ang pumuno sa ballroom. Ang boses ni Clarice, ngunit hindi ang boses na malambing. Ito ay isang boses na mapangutya at puno ng kayabangan. Umalis na rin ang matandang hukluban na yon. Akala niya siguro, maloloko niya ako sa mga drama niya. Nanigas ang buong katawan ni Miguel. Ang bawat salita ay parang bubog na tumutusok sa kanyang mga tainga. Tumingin siya kay Clarice. Ang kulay sa mukha nito ay biglang nawala.
Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa purong takot at nagpatuloy ang recording. Ang bawat salita ay isang pako na ibinabaon sa kabaong ng kanyang mga kasinungalingan. Pandagdag din ito sa koleksyon ko kapag nakuha ko na ang lahat ng pera ni Miguel. Huwag kang mag-alala, Dad. Hindi malalaman ni Miguel ang tungkol sa mga utang natin. After the wedding, we'll have the villa fortune. Ang mga bulungan ng mga bisita ay naging malakas na pagbubulungan. Ang mga mukha nila ay puno ng gulat at hindi paniniwala. Si Hepe Ricardo ay sumugod para agawin ang speaker pero hinarangan siya ng dalawang malaking lalaki na kasama pala ni Tita Elena. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay hindi pa dumarating. That silly maid Anna. She learned her lesson. Nalaman niya na ang mga daga ay hindi dapat nakikinig sa usapan ng mga pusa. Isang kolektibong singhap ang narinig sa buong ballroom. At pagkatapos, ang boses ni Hepe Ricardo. Walang makakatibag sa atin, anak. Tayo ang gumagawa ng batas. Nang matapos ang recording, isang nakabibinging katahimikan ang muling bumalot sa silid. Isang katahimikang mas mabigat, mas madilim. Dahan-dahan, umatras si Miguel palayo kay Clarice. Bawat hakbang niya ay parang isang milya. Tinitigan niya ang babaeng inakala niyang pakakasalan niya, ang babaeng pinagkatiwalaan niya, ang babaeng ipinagtanggol niya. Pero ang nakikita niya ngayon ay hindi na si Clarice. Isang halimaw. Isang estrangherang may mukha ng kanyang minamahal. Ang pag-ibig sa kanyang mga mata ay namatay at ang napalit dito ay isang malamig at patay na damdamin. Pandidiri. Miguel, darling, hindi totoo yan. Umiiyak na, sabi ni Clarice. Lumalapit sa kanya. Sinusubukang hawakan ang kanyang kamay. Peke yan. Gawa-gawa lang nila yan. Ngunit nakita ng lahat ang katotohanan sa kanyang mga mata. Nakita ng lahat ang kanyang pagkataranta. Iniwas ni Miguel ang kanyang kamay na para bang si Clarice ay isang apoy na nakakapasong hawakan. Hindi siya nagsalita. Wala nang kailangang sabihin. Kinuha niya ang sarili niyang telepono mula sa bulsa. Ang kanyang mga kilos ay kalmado, halos robotiko, na lalong nakakatakot. Tumingin siya sa mga gwardiya na ngayon ay hindi na alam kung sino ang susundin. Pagkatapos ay tumingin siya kay Hepe Ricardo na ngayon ay putlang-putla na parang isang multo. At nagsalita siya. Ang kanyang boses ay walang anumang emosyon, walang init, walang buhay. Security. Utos niya. Ang bawat salita ay matalas at pinal. Pulis, tawagin niyo silang lahat. Lumipas ang ilang linggo. Ang ingay at gulo ng Hacienda de Villa ay napalitan ng payapang tunog ng hangin na humahampas sa mga dahon ng palay sa bukid. Umuwi si Amara sa kanyang probinsya. Dito, ang hangin ay malinis. Ang mga tao ay simple at ang katotohanan ay may iisang mukha lamang. Sa bawat pagising niya sa umaga, sa kuliglig ng mga manok at sa amoy ng sinangag na niluluto ng kanyang ina, unti-unting nahihilom ang mga sugat na iniwan ng Maynila sa kanyang puso. Isang tanghali, habang nanananghalian ang kanyang pamilya sa kanilang maliit na hapagkainan, isang pamilyar na balita ang lumabas sa telebisyon. Patuloy pa rin ang pagdinig sa kaso laban sa mag-amang Hepe Ricardo at Clarice Montenegro. Ang dating makapangyarihang pamilya ay nahaharap ngayon sa mga kasong murder, obstruction of justice at estafa. Ang pagbagsak ng mga Montenegro ay nagsimula nang ilabas ang isang audio recording. Ipinakita sa screen ang mukha ni Clarice. Wala na ang dating karangyaan, wala na ang kayabangan. Napalitan ito ng isang blangkong itsura habang isinasakay siya sa sasakyan ng pulis. Kasunod nito, ipinakita ang isang maikling interview kay Marco Cruz. Nakatayo si Marco sa labas ng korte. Katabi ang kanyang tumatandang mga magulang. May luha sa kanyang mga mata. Ngunit sa wakas, meron ding kapayapaan. Matagal po naming hinintay ito.
sabi niya sa reporter. Hindi po nito maibabalik ang buhay ng kapatid ko, si Ana, pero ngayon, sa wakas, makakapagpahinga na siya. Pinatay ng ina ni Amara ang telebisyon. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa kanila. Hinawakan ng ina niya ang kanyang kamay. Tapos na, anak. Ngumiti si Amara. Isang tunay na ngiti. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon. Tapos na nga. Kinahapunan, habang nagwawalis siya sa kanilang bakuran, isang itim at makintab na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng kanilang simpleng bahay. Nagtaka ang mga kapitbahay. Nagtaka si Amara. Bumukas ang pinto ng sasakyan at mula rito, bumaba ang isang lalaking hindi niya inaasahang makikita pang muli sa lugar na yon. Si Miguel de Villa. Hindi na siya suot ang kanyang mga mamahaling business suit. Nakasuot lang siya ng simpleng polo shirt at pantalon. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo. At sa kanyang mga mata, nakita ni Amara ang isang pagod na hindi kayang itago ng anumang yaman. Napatigil sa pagwawalis si Amara. Lumabas ang kanyang mga magulang. Ang mga mukha ay puno ng pag-aalala at pagtataka. Naglakad si Miguel palapit, hindi sa kanya, kundi sa kanyang mga magulang. Yumuko ito ng bahagya, isang senyales ng paggalang. Magandang hapon po, sabi niya. Ang boses ay mahina at puno ng sinseridad. Ako po si Miguel de Villa. Alam namin kung sino ka. Seryosong sagot ng ama ni Amara. Hindi natinag si Miguel. Tumingin siya sa mga mata ng ama at ina ni Amara. Naparito po ako para humingi ng tawad. Wala pong sapat na salita para sabihin kung gaano ko pinagsisisihan ang lahat. Nabulag po ako. At sa aking pagkabulag, ang anak ninyo ang nasaktan at napahiya. Tumingin siya kay Amara. Patawarin mo ako, Amara, sa hindi ko pagtitiwala, sa hindi ko pakikinig, sa lahat. Walang nagsalita. Tanging ang ihip lang ng hangin ang maririnig. Pagkatapos, tumingin muli si Miguel sa mga magulang ni Amara. At sa inyo po, nanay, tatay, patawarin niyo po ako sa kahihiyahiyang idinulot ko sa inyong anak at sa inyong pamilya. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mga mata ng ina ni Amara. Iyon na ang sagot na kailangan ng lahat. Nang hapong iyon, naglakad silang dalawa ni Miguel sa pilapil ng malawak na palayan sa likod ng kanilang bahay. Ang papalubog na araw ay nagbibigay ng ginintuang kulay sa buong kapaligiran. Hindi ako naparito para ibalik ka sa mansyon, panimula ni Miguel. Ipinagbili ko na iyon. Masyado ng maraming masasamang alaala ang nakatira doon. Napatigil sila sa paglalakad. Humarap si Miguel sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Amara dati. Isang halo ng pagsisisi at pag-asa. Naparito ako, pagpapatuloy niya, para humingi ng isang pagkakataon. Isang pagkakataon na makilala ka. Hindi bilang katulong, hindi bilang empleyado, kundi bilang si Amara Reyes. Ang matapang na babaeng nagturo sa akin kung ano ang tunay na halaga ng katotohanan. Tinitigan siya ni Amara. Ang lalaking nasa harap niya ngayon ay hindi na ang makapangyarihang don ng mansyon. Isa na lang siyang tao. Isang taong nagkamali. At ngayon ay nagsisikap na itama ang lahat. Tumingin si Amara sa malawak na palayan. Ang mga bagong tanim na palay ay nagsisimula palang tumubo, luntian at puno ng buhay. Parang isang bagong simula. Marami nang nangyari, Miguel. Mahina niyang sabi. Kailangan ko muna ng panahon. Hindi ngumiti si Miguel. Tumango lang siya. Isang tango ng buong pag-unawa at paggalang. Ngunit nang muli siyang tumingin kay Miguel, isang maliit na ngiti ang unti-unting sumilay sa mga labi ni Amara. Isang ngat ng ngiting hindi pa niya naibibigay kanino man. Isang ngat ng ngiting nagsasabi ng pagpapatawad. Isang nangiting nagbubukas ng isang maliit na bintana para sa hinaharap. Ngumiti rin si Miguel.
Isang tunay at pagod na ngiti, ngunit puno ng hindi masukat na pasasalamat. "Handa akong maghintay, Amara," sabi niya, gaano man katagal. At doon, sa gitna ng ginintuang palayan, sa ilalim ng papalubog na araw, nagsimula ang isang bagong kabanata. Hindi isang kwento ng amo at katulong, kundi isang kwento ng dalawang pusong sinubok ng kasinungalingan. At ngayon ay dahan-dahang naghahanap ng daan pabalik sa isa't isa sa pamamagitan ng katotohanan. Sa pagtatapos ng kwentong ito, malinaw na ang katotohanan ay laging may paraan upang lumantad, gaano man ito katagal itago ng kapangyarihan, pera o takot. Isang simpleng pagtindig laban sa karahasan ang naging mitya upang mabunyag ang matagal ng kasamaan, mga lihim na tinabunan ng impluensya at pananakot. Ipinapakita ng kwentong ito na ang kabutihan ay hindi nasusukat sa estado sa buhay, kundi sa tapang na ipagtanggol ang tama, kahit mag-isa. Sa huli, ang mapang-api ay humaharap sa hustisya at ang inosente ay nagkakaroon ng boses, kapayapaan at katarungan na matagal nang ipinagkait sa kanila. Ganito gumagana ang balanse ng buhay. Ang masama ay may kaparusahan at ang mabuti ay may gantimpala. Para sa inyo na patuloy na nakikinig, ano ang gagawin ninyo kung kayo ang makasaksi ng pang-aabuso? Mananahimik ba kayo o pipiliing tumindig kahit may panganib? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Kumusta ang inyong puso at isipan? Huwag kayong mag-atubiling magbahagi sa comments. Lagi naming binabasa ang inyong mga mensahe dahil mahalaga sa amin ang inyong tinig at mga kwento. Salamat sa patuloy ninyong suporta at pagtitiwala.